Hey guys, welcome. Greetings from Huntsville State Park. Nasa camping kami ngayon. Kita ko na yung lugar. Lamig. Dumating yung lamig kanina. Anyway, mag-vlog ako ng isang topic na I don't know, bakit ako na-engage, no? Regarding sa rent or buy na question in terms of housing, no? May nakaka-diskusyonan kasi ako mga taga-Canada, no? May nagpo-push ng idea na mas maganda ang mag-rent, mas maganda raw mag-rent kaysa mag-buy. Okay? Which I think is a very bad decision, and especially pag pinipreach mo sa mga kababayan natin. Okay? It's one thing that you can't afford it, it's another if you're preaching it. Kasi pagka pinipreach mo, baka may maniwala sa'yo and matulad sa'yo sa ginawa mong bad decision. Right off the bat, hindi ko na i-sugarcoat, sinabi ko agad na bad decision. Bakit? Kasi 'di ba yung yung paniniwala daw natin na pag nagrerenta tayo, walang pinupuntahan yung pera kasi at the end of your term, wala, alis ka lang doon sa nirentahan mo. So kumita lang yung yung nagpaparenta, yun lang talaga ang kumita, ikaw hindi. Yun daw ang paniniwala, no? Pero in reality hindi daw palaging ganun. Sabi ko, paano nangyayari yun, no? Yung sinasabi nila na yung pag-own daw ng bahay, yung buying a house, hindi raw investment yan, hindi raw investment, no? Kasi hindi raw kumikita, parang ang sabi pa, no, upunga ako. Ang sinasabi, magiging investment lang daw yung bahay pag pinarentahan mo, which is not true talaga. Kaya gusto kong gumawa ng separate video regarding that. AJ, just stay beside me. Hindi totoo yan, no? Ang advice ko sa inyo, the moment that you can buy. Ibig sabihin, pag kaya mo bumili ng bahay, bumili ka ng bahay. So ako, homeowner ako sa Pilipinas, homeowner din ako dito sa US. Okay? So, sige, yung Philippine setting. Nung nasa Pilipinas ako, dahil ahente ako, naka-assign ako sa Lucena. First year, nagrenta kami doon sa bandang Red V. Sa may apartment complex doon si Dr. Stable sa Red V. Tapat ng SM City, SM Lucena. Yeah. Dati wala pang SM nung nandun ako. Bakanting lote pala yung SM na naka-gate yun, laki-laki ng property, ginate talaga para hindi ma-squatter. Sabihin, ginasusan talaga. Anyway, so banda dun yung sa kabilang kalsada, dun yung paupahan ni Dr. Stable. Okay? So yun, nag-rent yata ako ng dun 5,000. Hindi 4,500 yata, 4,500. Tapos next year, the following year, ng pag-rent ko doon, magi-increase na daw. So pag nag-rent ka, 'di ba, meron ka pang advance, meron ka deposit, mga ganoon, 'di ba? So next year, the following year, no, sabi magi-increase na daw, magiging 5,000 na. And then at that time, nagtingin-tingin ako ng mga housing projects diyan sa around Lucena. Nakita ko yung Avida Homes dyan sa Isabang, yung paggaling ka ng sentro papunta ka ng Max, nasa kaliwa. And kumuha ako doon, long story short, kumuha ako doon, duplex lang siya, pero at least, 'di ba? Kasi hindi siya yung pinakamataas ibig sabihin nasa gitna lang kasi meron pang mas mababang mga housing. Kumuha ako doon, bali ang hulog ko doon is around 5,412. So imagine mo, pag magre-renta ako 5,000, pag bibili akong bahay 5,412. O di saan ka pa? Di bumili ako kumuha ako nag-loan ako sa Pag-ibig, bumili ako ng bahay, no? Okay, so yun, naging homeowner ako, no? Dito ganun din, dito sa US ganun din. First year nangupahan kami dito sa Westheimer papunta sa downtown Houston, and hindi na namin ni-renew yung contract namin. Bago mag-end yung contract ng apartment, naghanap na kami ng bahay.
Okay, magkano ba hulog? Yung apartment yata namin $900 a month. Tapos magtataas na rin at that time upon renewal. Tapos yun nga, nakuha namin bahay is 1,000 to yata 1,400. Around 1,400. Okay, so sabihin nyo, i-address ko sa inyo, no? Sabi nila, pag i-factor mo yung yung maintenance ng bahay, yung mga taxes and fees, tawag dito, hindi raw investment liability. Sabi ko, talaga, based on my experience, within 10 years of ownership, wala pang ganong nasisira sa bahay, wala pang ganong nasisira. Appliances namin nagsimulang masira after 10 years, no? And syempre, lahat naman kailangan masira, di ba? And ginagamit mo naman siya. So it's worth it. Okay? Kasi meron kayong belief na pag nasa apartment kayo, lahat aayusin eh. Yeah, pero may mga items din diyan, lalo yung mga appliances, na pag kayo nakasira niyan, kailangan yung palitan. Sure, pag nasira yung pinto, sila mag-ayos. Pag nasira yung tubig, pero yung appliances niyan, dahil kayo gumagamit, kayo rin ang gagastos niyan. Hindi yan kasama. So tignan niyo yung terms pala, no, of your lease. Anyway, yun nga, sabi ko, paano magiging i-insist nila na yung bahay daw liability kasi may mga expenses, may maintenance, may upkeep. Well, since tinitirhan mo siya, part of it kasama yon. Hindi pwedeng lahat libre. Nothing is free in this world. Hindi pwedeng lahat libre. Nakakatira ka na, may tinitirhan ka na, gusto mo lahat libre? Hindi pwede. Pero misleading yung statement na na mayroon kang upkeep to the point na magiging liability yung bahay. Hindi, kasi mas mataas yung tinataas ng equity. Equity is, kunyari, yung example ko na, yung bahay na binili namin dito sa Texas is $145,000 noong 2010. Noong 2020, $145,000. Ngayon, nagpa-reassess kami, $350,000 na siya. So, sabihin mo na kumita siya ng $200,000, di ba? Hindi naman kami gumastos sa bahay ng $200,000. So, yun ang sinasabi ko, no? May mga fees, may mga maintenance, pero hindi aabot ng $200,000. Plus, syempre, may libre ka pantiraan, di ba? So, pag binenta namin tong bahay namin, kikita kami ng $200,000. So, di ba? So, ganun pala ang sikreto. Ganun ang ginagawa ng mga mayayaman. Actually, ganun ginagawa ng mga tao dito sa US, no? Pag kumita na yung bahay nila, sabihin, tumaas yung value dahil may development sa lugar, tumaas yung value, bibenta nila, tapos lilipat sila sa mas liblib na lugar, or magba-vanlight na lang sila, or mag-RV, wala silang amortization, tapos may cash pa sila. So imagine mo ganon, 'di ba? May cash ka pa. Saan ka pa? So ganon ginagawa nila, kaya they are able to retire na pag nakita, meron tayong perang ganyan, pwede na tayong mag-retire. 'Di ba? Tapos wala ka nang binabayarang bahay. 'Yun ang isa sa pinakamalaking expenses yung bayad sa bahay. Okay? So, if you think about it, pwede na namin gawin yun kasi wala na kami binabayaran na kotse din wala naman binabayaran na kotse. So pag binenta namin yung bahay, yun nga sinasabi ko sa miss ko, siguro lipat na tayo kasi tayo lang mga Pilipino ang very sentimental about our stuff, no? Pati including houses. Masyado tayong sentimental na kung saan tayo pinanganak, doon na daw tayo mamamatay. Pero dito hindi, they move a lot, no? Pag kumita na yung bahay, lipat ka lang sa ibang lugar. At least meron kang change of environment. Yung lilipatan mo, hindi na kinukonsider na investment, pero siguro doon ka na magre-retire talaga. Yung iba kasi habang nagtatrabaho pa, kumukuha ng malalaking bahay, 3 bedroom, 4 bedroom houses. So pag umalis na yung mga anak nila for college or nagsarili na,
magda-downgrade na lang sila sa mas maliit na bahay, which is mas mura. So pag binenta mo nga yung malaki mong bahay, mag-downgrade ka sa mas maliit, so meron kang cash sa pocket mo, talagang mas secured ka. So tinatanong ko sila tell me paano naging liability magkaroon ng bahay. So minsan tinatakot kayo na ay may mga expenses, may mga sira. Napaka negligible ng sira. Ibig sabihin masyadong maliit yung expenses sa sira to the point na barya-barya lang yan pag kinonsider mo. Okay? So yun nga, ano pa ba yung sabihin ko? Na-distract ako kasi yung group yata namin mag-hike na. Anyway, so yun nga, in terms of buying or renting when you can, no? May sinasabi pa sila na kasi nakita namin yung mga taga dito sa Canada na bumili ng malaking bahay para lang ipagyabang, pero nagdo-double job, triple job, hirap na hirap mabayaran. Well, sige, may mga taong ganon, but the keyword is ang keyword is yung affordable, yung what you can afford. Huwag kang bibili ng bahay na hindi mo naman ma-afford, no? So, like nung bumili kami ng bahay dito, no, bagong salta kami sa isang taon pa lang kami, bumili na kami. Ang binili namin 3 bedroom na house. Okay? Ang anak namin noon 2, sakto lang. Kami mag-asawa sa isang bedroom, tapos yung 2 tag-isa sila. And then si AJ pinanganak na ngayon, no? So, looking back, parang natutokso kami, sabi na sana pala dati binili natin mas malaki, 4 bedrooms ganyan or 5 bedrooms. But then at that time, hindi namin afford 'yon, di ba? Yun lang ang kaya namin. So siguro at that time magi-struggle kami, no? Magi-struggle kami bayaran 'yon. So yun ang keyword buy a house when you can, pero dapat afford mo. Don't buy more than you can chew. Yung bibili ka napakalaking bahay, hindi mo pala kayang bayaran, yun ang yun ang problema. Pero nando ka sa sweet spot alam mo yan yung bumili ka ng bahay na komportable ka na bayaran, na kahit isa sa inyo mawalan ng trabaho, pa rin, masusustain pa rin yung household. And then meron pang ginagawa ibang mayaman dito, no? Bibili nga ng bahay, pagka nabili na, yun, pinaparentahan, tapos habang tumatakbo na yung renta ng bahay, yun na yung pinahuhulog niya sa sa amortization niya, sa mortgage niya, and pwede na siya uli kumuha ng isa pang bahay. So ganun ginawa nung dati namin kakilala dito, no? So nakatatlong bahay sila. So habang binabayaran pa, syempre hindi ka pa kukubra, no? At the end, kunyari pag retired ka na or pag gusto mo na magbenta, pag gusto mo na tumigil magtrabaho, dun ka na kukuha, no? Dun mo na ma-achieve yung yung panalo mo sa kinita ng bahay. Kasi yung bahay talaga hindi talaga siya talo, no? Hindi siya talo na investment. May nag-comment, minsan bumabagsak na yung value ng bahay. That is true, but that is not the norm. Minsan syempre bababa, pero tumataas yan palagi. Otherwise, kung mas madalas ang pagbagsak ng bahay, di sana bagsak ang presyo ng bahay ngayon, di ba? As compared 10 years ago. So, mas madami yung increases compared sa decline ng price. Yun sinasabi ko. So, misleading na naman yung ganong argument na bumabagsak ang value ng bahay. Yeah, minsan, kasi hindi siya consistent. Pero most of the time, sabi ko nga sa inyo, in almost 15 years, yung bahay namin, from 145,000 naging 350,000. So it means yung increase or decrease, mas marami pa rin yung increase in terms of value. So ang makaka-relate pa nga niyan yung ibang na mga nasa mas mataas na value ng housing like sa California, New York, milyon ng bahay diyan. 'Di ba? Kaya yung iba from California, kahit hindi pa nila bayad yung bahay nila, benta nila. Kunyari, yung bahay nila nabili nila ng 300,000 10 years ago. Ngayon, 700,000. Kahit hindi pa nila bayad dyan, ibenta nila, meron silang extra cash, tapos lipat sila ng Texas, makakabili sila ng brand new na bahay cash. Ganun ang gawain nila. No? So, what I'm saying is, although it's your decision, pero pag tinignan nyo, na kung habang buhay kayo nagrerenta,
after what, 10 years, nagre-renta pa rin kayo. Anong nangyari doon sa hinulog nyo sa rent? Wala. 'Di ba? Hindi siya nag-grow ng equity. May sinasagot sa akin, kasi yun natitipid namin, ininvest namin Yun ang delikado. Delikado mag-invest kasi yung investments, ang laki ng risk. Example nga, yung mga EVs, electric vehicles, bagsak ngayon. Yung mga $50 na share, $16 na lang. And then yung yung Bitcoin, ganun din, bumagsak. Ang laki ng ikinalugi. Yung iba nga, yung may kakilala yung misis ko nag-invest sa mga ganyan. Naka $200,000 na daw siya, hindi pa siya nag-out, na-excite pa. Ngayon, nawala lahat yun. Ang laki ng risk pagka ganyan compared sa stick and bricks na bahay. Solid yung bahay mo in terms of investment Mahirap malugi 'Di ba? Unless yung bahay mo dinaanan ng bagyo, dinaanan ng sinkhole, 'di ba? Pero kung buo pa rin yung bahay mo, nako, imposibleng malugi yan as compared sa mga regular na investments na I'm sure high risk, lalo sa panahon ngayon na bagsak ang mga negosyo. 'Di ba? Iba nga nagsusuicide pa pag bumabagsak ang negosyo, 'di ba? So, in terms of buying or renting, no? Sabi ko, it's up to you, pero ayoko yung mga kababayan ko na bubulag ng maling advice. Imagine mo, 10 years ka na magrerenta ka pa din. So, meaning, dapat meron kang income na regular pa rin na papasok. Otherwise, ano yung pamabayad mo sa renta? After what? Pag dumating ka na 60 years old at nagrerenta ka pa rin, saan ka nakukuha ng pangbayad ng renta mo? Kung matanda ka na, magre-retire ka na, saan ka titira? 'Di ba? Sabi, sige, may business kami. Well, hindi lahat nagiging successful sa business. Yan ang palagi ko sinasabi sa misis ko. Minsan nga, yan ang ginagamit ng mga scammers mag-invest ka dito, mag-invest ka. Lalo na yung mga pyramiding, papatikimin ka lang ng first month, second month na interest, tapos hindi na magpapakita sa kasi maganda pakinggan na magbi-business ka, no? Pero sa panahon ngayon, yung political climate, yung world climate ngayon in terms of economy, ang sama. Nakakatakot mag-business ngayon. No, syempre, you can try doing business, pero i-consider mo paano pagka example, kunyari, nung nag-lockdown, sarado lahat ng business, patay negosyo, dami nagsara. May nakapag-foresee ba, no? Meron bang may insight ba na, magkakaroon ng lockdown? Wala, bigla na lang nila ni-lockdown, di ba? And then indefinite. Anyway, so yun nga, no, guys. Strong pa rin ang position ko regarding owning a house. Sinasabi ko nga, it's one thing that you can't own a house dahil hindi mo pa kaya, pero yung ipangaral mo sa mga kababayan natin na ganito ang tama, ganito maganda, hindi maganda yun kasi you're losing out on investments, no? Maunahan ka pa ng ibang tao na nakakailang bahay na. Okay? So, what else? Ano pa ba yung concern nila? I think that's it. Gusto lang i-clear kasi sabi ko, nandito ako para i-guide yung mga kababayan ko, no? Pero siyempre, kung ayaw nyo pa rin maniwala sa akin, di sige, no? Di sige. Basta ang dyan, ang keyword nga dyan is yung affordable, yung kaya mong i-afford. Wag kang, kukuha ka nga ng bahay, sobrang laki naman, hindi mo pa pala kayang bayaran. Talagang hinuhukay mo yung libingan mo pag ganun. Pero pag kinuha mo yung affordable, na konti lang ang diferensya sa renta, wala kang talo doon. Magtitipid ka lang sa ibang bagay, kaya mo yon. At least yung yung investment mo, 'di ba? 'Di ba yung sinishare ko sa inyo yung lupa namin, no? Wala rin talo, lupa lang. Walang maintenance 'yun. Binili namin siya 41,500. After 2-3 years, $80,000 na siya. Wala kaming ginagawa doon. Walang maintenance, walang upkeep. Binabayaran lang namin yung tax. Yung tax nun may exemption siya dahil maraming puno, in-apply na ongoing yun.
So ang tax namin doon is $25 lang annually. Kumita na siya ng $40,000. So yun, very good example yun, no? Lupa, house and lot, nag-grow yan. Just because yung bahay mo hindi mo pinapaupahan, liability na yan. No, investment pa rin yan kasi nagkakaroon, tumataas yung equity niya. Anyway, mahaba na yung video na to. Kita tayo next time pag uwi namin, no? Greetings from Huntsville State Park, Texas. Bye!